So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay click mo lang yung subscribe button para lagi kang updated sa aking mga videos. So for today's video ay pag-uusapan natin ngayon si TechCash. Sabi kasi is mabilis lang daw yung application dito at ma-approve ka kahit na wala kang trabaho or wala kang maipakita ng proof of income. Kung gusto yung malaman kung totoo ba, ay stay tuned lamang. So ito nga, na-curious ako dito kay TechCash kasi lagi ko siyang nakikita, yung advertisement niya is lagi ko nakikita talaga sa YouTube. Kaya, napa-install na ako. So, i-check natin. Na-install ko na siya. At, click natin yung agree and continue. Ito, sabi nila na up to 90,000 daw ang pwede nating i-loan sa kanila. So, totoo nga ba to na up to 90,000? At sinabi rin dito na fast approval, disburse in just 10 minutes. So, tingnan natin kung totoo yung mga claims nila na to. So, syempre, dahil nga wala pa akong account dito, magla-login tayo. Gagawa tayo ng sarili nating account. So, syempre, unang-una, ay i-enter natin ang ating mobile number. So, dapat, syempre, gumagana yung mobile number na ilalagay nyo dito. Next naman is OTP. Alam nyo na yan. Magsisend yan sila. Tapos, need you mag-send ng password. So, 6 to 20 character password, including numbers, letters, and common symbols. So, ayan, ganun lang, may account na ako. Pero, syempre, hindi pa siya verified dahil wala pa akong pinapakitang ID. Sa basic information, kung makikita nyo rin dito, 25% pa lang yung ang nabibigay natin sa kanila ng mga details na hinihingi nila. So, kailangan natin dito ng educational level, kailangan nila pala marital status, yung residential address, detailed address, length of residence, tsaka yung email ninyo. Sagot yan is need nyo ng ID. So, yung mga ID na tinatanggap nila, national ID, UMID, driver license, PhilHealth at TIN. Yun lang yung mga tinatanggap nila na ID. So, kung may national ID kayo, pwede nyo yung gamitin. Tapos, syempre, need natin siyang picturean. Ang pag-picture dito is harap-likod. So, kapag okay na is, kusa nang malalagay dito yung verification nyo, yung mga first name, middle name, tsaka yung ID number. So, ang pipiliin nyo na lang dito yung gender kasi walang nakalagay dun sa ID. Kaya, pipili ka na lang kayo dito kung male or female. Tapos, next naman is yung employment information. So, dito, sa industry, job type, income, length of employment, salary release, dito talaga is wala akong nilagay kasi nga wala naman talaga akong work talaga na ang bukod dito sa pag-YouTube is wala talaga akong work. So, ang nilagay ko lang dito is unemployed. Yun yung nilagay ko. Tapos, sinagutan ko pa rin yung mga ibang kailangan sagutan dito na kahit unemployed yung nakalagay. Sa industry, nilagay ko is others. Sa job type is unemployed. Tapos, nilagay ko yung income namin. Tapos, length of employment. So, kahit wala akong length of employment, dahil nga unemployed ako, nilagay ko na lang dito is less than 1 year. Kasi nga, wala naman silang pagpagpilian dito na 0 or unemployed nga. Tapos, dito sa salary release, ay once a month lang nilagay ko. Kasi once a month lang naman din ako sumasahod. So, next naman, ang kailangan nyo na dito, which is yung pang 100% na, is yung emergency contact. So, dito, pwede kayong pumili kung parents ninyo, kung yung asawa ninyo, kung yung brothers and sisters ninyo, or yung anak nyo. Pwede nyo silang ilagay dito. Ang kailangan lang naman dito is 2 contact person lang. Kaya, okay na to. Kasi sa iba, umaabot ng 3 or 4, hanggang 5 nga yata, hinihingi nila na contact person. Pero dito, 2 lang. Tapos, next naman is face recognition. Alam nyo na yan, selfie. Dapat walang glasses, good lighting, tsaka walang hat. So, alam nyo na yan sa pagpipicture. Dapat sundin natin kung ano yung sinasabi nila. So, yan, after ng pagsiselfie ko, is nag-loading lang siya. Tapos, ayan na, your application is under review. Please be patient. So, ayan, nag-antay lang ko 4, 3, 2, tapos nag-1. Tapos, nagulat ako kasi, ayan, congratulations, you have successfully obtained the loan amount. Borrow now to activate your loan. 7,000 agad yung binigay nila na credit limit sa akin. So, nagulat ako kasi,
medyo malaki talaga to ang binigay nila na credit limit sa akin. Tapos siguro ginawa ko to nang wala pang less than 10 minutes. Ito o yung sinasabi nila na mabilis or fast approval sila dito sa TechCash. At sinabi nga nila na 90,000 yung credit limit na pwede ibigay nila, pero 7,000 na yung binigay nila sa akin, which is good na rin at not bad kasi yung iba kapag ganito 1,000 lang yung nabibigay or 2,000, pero sa kanila is 7,000 agad yung binigay nila sa akin, which is good talaga kasi nga nilagay ko pa doon is unemployed ako, wala pa akong pinakitang proof of income. ID lang talaga yung kailangan nyo sa pag-application dito sa TechCash. Sa next video ay ipapakita ko sa inyo kung magiging magkano ba yung 7,000 kapag inutang nyo siya. At kung hanggang ilang days lang ba talaga pwede nating bayaran si TechCash kapag umutang tayo ng first timer. Kasi may nababasa ako na 7 days lang daw, na 15 days lang daw. Kailangan bayaran mo na ng buo yung inutang mo sa TechCash. Which is medyo napapaisip ako kasi bakit kailangan agad bayaran ng buo? Kaya sa next video ay pag-uusapan natin yan. Kung may mga tanong kayo tungkol sa TechCash ay i-comment nyo lang sa baba at tiyak na sasagutin ko yan. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang!